Household services. Magwali sa loob ng bahay. Tapos kumain, kailangan natin maghugas ng pinggan. Una, kailangan mo na banlawan bago hugasan. Para kapag hinugasan na, madali na lang matanggal yung mga sebo. Hugasan ko na para matanggal na yung mga germs. Tapos sabunan, babalawan na. Ilagay mo na sa isang tabi. Kailangan mo muna natin ilagay sa isang tabi yung mga natapos ng banlawan na hugasan. Tandaan, kapag tuwing maghuhugas ka, dapat unahin mo pa rin yung mga baso. Kasi, madaling hugasan yung mga baso kaysa mga pinggan. Katapos naman, yung mga sabon na mga naiwan, kailangan hugasan. Ayan. Kung meron naman kang basin, dito na ilagay yung mga nahugasan para tumuloy na yung tubig. Ilagay nyo rin sa isang tabi. Pagkatapos naman, kailangan yung tanggalin yung mga dumi na iwan dun sa may butas para hindi bumara. Kumuha kayo ng maliit na plastic na paglalagyan. Para hindi bumara yung tubig. At itapon sa lalagyan. Sa tapunan. Kailangan rin may tapunan sa kitchen. Pagkatapos, yung mga natirang kanin, ilagay sa isang lalagyanan at papakain natin sa alagang aso. Gamit naman ng cleaning rag, pupunasan natin yung mga yung mga dumi o alikabok na nakadikit sa mga TV o kaya sa mga DVD. Siyempre, yung mga nakakalat-kalat, kailangan rin linisan. Pupunasan na natin. Para hindi
masinghot yung alikabok. Yan, para hindi madumi yung alikabok. Kaya sa mga lalagyanan rin ng mga pictures, kailangan rin punasan para hindi maalikabok. Tanggalin nyo muna syempre yung mga nakalagay na picture. Pagkatapos naman matulog, dapat liligpitin din natin yung pinagtulugan natin para hindi makalat. Kung pwede, magwalis rin kayo ulit para hindi madumi.